Okay, good morning mga kaparmer. Magandang araw. Welcome back. Update tayo ngayon mga kaparmer sa ating pipino na 27 days old. Yung sabi ko na expected 27 may bubuka na ng mga pollinator na bulaklak. Binabantayan natin yan mga kaparmer kasi sa ganyan kasi na stage. Magbibilang ka ng mga 14 to 15 days after na may makikita kayo na pollinator na bubuka, makakapag-harvest ka na. At yun, titingnan natin kung mayroon na ba. Yung mga ganito mga kaparmer, maganda sa ayon. Ito, pabuka na yan sila. Yan yung bulaklak na to. Ngayong araw na to, bubuka na to. Yung mga ganito mga kaparmer, yung mga hindi nakakapit, alalayan nyo lang. Lalo na sa mga baguhan pa, siksik nyo lang sila doon para tapos ingatan niya. Mas maganda nga alas 10 ng umaga saka mag-umpisa ng mga ganito kasi tingnan nyo yung lumuluwa yung mga ganyan saka magbibigay ito ng bunga, kaya dapat hindi yan siya babagsak, papasok yun doon para hindi kasi nakakapit kailangan alalayan. Gaya nito, babagsak yan sa lupa, gagapang. At kahapon, agoy ka naputol, yun na nga sinasabi ko, dapat ingatan. At saka dapat alas 10 kasi medyo malambot na, alas 10 ng umaga, ngayon ang aga pa. Yung tentrils kasi nila minsan di nakaabot dun sa hawakan nila, kaya yun. Kahapon mga kaparmer, kasi may mga mildew na ako nakikita, yung mga ganyan, hindi siguro na control kasi na late yung application natin nung yung microbial natin, kaya yun, kailangan natin mag-spray ng fungicide na synthetic. Ang ginamit ko is risky masyado pagka-apply yun kasi alas 8 na ng umaga, painit na saka dipinoconazole yung active ingredients, mainit. Dapat kasi noon madaling araw or di kaya hapon mag-spray. Tingnan natin kung may yung talagang bumubuka na bulaklak kasi ayun, dito may nakikita na ako. Yun, yan yung mga gaya nito mga kaparmer, yan bumubuka na. So magbibilang ka na lang ng 14 to 15 days, matagal na yun, 16, makakaano ka na, makakapag harvest ka na. Yan, maganda na pag makikita mo sila na ganyan. Dito rin sa kabila meron din. Yan, balik tayo doon sa ina-apply ko na fungicide, dipinoconazole, kasi kakasunog ng dahon yun, lalo na pag nag-apply kayo tapos papuntang painit na. Systemic yun mga kaparmer. Sayang yung in-apply natin na microbial inoculant dito na yung mamamatay yun patay yun sa dipinoconazole. Pero kung titigil tong fungus na to, ibabalik natin, apply tayo ulit noon para mapalitan. Yun, kumakapal na yung gilid mga kaparmer. Marami na talaga marami ng mga side shoots na sila yung magbibigay ng bunga. Ganyan kasi yung
hiyas ng pipino na to mga kaparmer, yung side shoots ang magbibigay ng mga bunga, hindi gaya ng Japanese cucumber na gaya nito mga kaparmer. Yun, hindi makaklaro. Yan, ay dito pala yan. Bunga na yan eh. Yan, malinaw. Hindi gaya ng Japanese cucumber at saka yung super C ng Condor na yung main stem ang magbibigay ng maraming bunga. Kaya kadalasan noon tinatanggal nila yung mga side shoots para yung sa main stem lang talaga mag focus. Sa mga baguhan pa, basta ganito alas 10 dapat mag-check kayo ng mga side shots na ganito. Ilagay nyo sila sa porsyon na masabit sila para makakapit, hindi mahulog. Pero yun nga, sabi ko alas 10 maganda, alas 10 ng umaga hanggang maghapon yan. Yan yung mga tamang oras para hindi basta-basta maputol. Mahirap maghawak ng cellphone kada mga ganito. Kaya dahan-dahan nyo lang na ingatan nyo na hindi maputol. Kaya nito may bunga to. Ganun lang. Yan. Okay, yan lang muna update natin mga kaparmer sa ating pipino. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.